umaga po sa inyong lahat. At ako po si Police Chief Inspector J. Guillermo ng PNP Anti-Cybercrime Group. Ako po ay isang tagapagsalita ng PNP Anti-Cybercrime Group. Ang PNP ACG o Anti-Cybercrime Group po ay natatag noong 2013 March. So sa paglabas ng batas na yan, nabuo po ang anti-cybercrime ng PNP. So pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa AngelNet, ng isa sa mga programa ng Anti-Cybercrime Group na kung saan ay pinapangahalagan nito at pinoprotektahan yung mga kabataan below 18 years old. So 17 pababa. Ito ay isang programa ng PNP at ng Anti-Cybercrime Group upang pangalagaan ang mga kabataan na gumagamit ng internet. At alam po natin na sa pagdating sa internet ay marami pong krimen na nangyayari na hindi natin nalalaman. So dahil sa mga kabataan, kung minsan hindi nila alam ang mga seguridad o paano ba paggamit ng internet. At alam naman po din natin na kahit mga 2 years old, 5 years old, basta binigyan mo po ng tablet, iPhone, o ano man yan, at binigay mo sa kanila at nakakonect sa internet, pindutin lang nila ng pindutin yan. So, ang pinakatrabaho po natin ay bigyan sila ng pag-aaral tungkol sa paano gamitin ang internet at mapaprotektahan ng mga kabataan laban sa mga krimen. Katulad po ng child pornography, yung mga pornographic materials na mga ginagamit ng kabataan. Ayun po ay isa sa mga tungkulin ng Anti-Cybercrime Group, especially Project AngelNet, para maprotektahan ng mga kabataan ito. So, ang pinaka-mission po ng AngelNet ay ito nga po, katulad po na sinabi ko kanina, it is a internet safety and prevent dangers among the public. So, ang Project AngelNet po ay bukas po 24/7 at may mga nakaantabay po tayong mga investigador at nagbabantay kung may mga reklamo laban sa mga kabataan. At ang AngelNet din po ay ang pinakatrabaho nito ay makikipag-usap sa mga ibang international law enforcement agencies. Katulad po ng Interpol, yung Child Exploitation and Protection of Children sa United Kingdom, at ang mga religious group, non-government organizations dito sa Pilipinas at sa labas po ng bansa. Yan po ang isa sa mga mission natin. At patuloy po natin itong ginagawa. Katulad nga po ng sinabi ko kanina, para maproteksyonan ang mga kabataan laban sa mga kriminal na ginagamit ng kabataan na hindi nalalaman pag gumamit po ng internet. So, isa sa mga ginagawa po ng AngelNet, Project AngelNet, ay pumupunta sa mga eskwelahan para ipaalam sa mga kabataan kung ano ba ang dapat nilang gawin pagdating sa paggamit ng mga social media, pagbukas ng mga internet, at ano ba ang mga krimen na nangyayari sa internet pag hindi mo ito alam, at kung ano yung mga pinipindot mo. So pinapaliwanag po namin kung ano ba ang dapat gawin para maproteksyonan ang sarili mo. So binibigay po natin doon kung yung mga procedures, kung paano maging safe ang social media sites mo. At alam naman po natin ngayon na yung mga kabataan they are into social media. Baga lahat ng mga pictures, lahat ng mga ginagawa, ina-upload po yan, lalong-lalong po sa Facebook natin. So yun ang mga pinapaliwanag po natin sa mga kabataan na pag-ingatan ng social sites nila, yung accounts, especially from Facebook. Swak sa ating pangalan,
May balitang puno ng pag-ibig. May mga Ngayon, sponsor din kahit arawan ng kita, pwedeng magkabahay. Dahil interes na affordable loan, pinakamababa na. 4.5% na lang. Hulog buwan-buwan, kayang-kaya. Kailangan ng mas malaking bahay? Sige, lipat na. Sa regular housing loan naman, binaba ng 40%. Milyon-milyong buhay na ang aming napaganda. Dapat kayo naman. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Eto na, kalusugang pangkalahatan. Binibigyang halaga nito ang pagkakaroon ng PhilHealth Card ng bawat Pilipino. Kapag may PhilHealth Card, tiyak na makakatanggap ka ng maayos na serbisyong pangkalusugan. Di na problema ang pagpapagabot sa ospital. At kahit si tatay lang ang miyembro, ang buong pamilya kasama sa benepisyo. Kaya dapat may PhilHealth Card tayong lahat. Mag-enroll na sa pinakamalapit na PhilHealth office. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. So, magandang umaga muli. Ako po ulit si Chief Inspector J. Guillermo. So, itong Project AngelNet po namin ay may mga batas na ipinapatupad. Ito po yung Republic Act 9775. Ang layunin nito ay ito yung Anti-Child Pornography Act. At meron din pong batas na Republic Act 9975. Ito po yung Anti-Photo and Video Voyeurism Act. At ang pinakabagong batas po na pinapatupad po natin ngayon ay ang Republic Act 10175. So itong mga batas na ito ay tungkol sa pag-upload, pangopya o pag-distribute ng mga pornographic materials laban sa mga kabataan. So ang pinaka-summary ng batas na ito ay yung lalong-lalo na yung Republic Act 9775 ay especially for children. Ayan po ang batas na yan. So, any possession or distribution of a pornographic materials ay sakop po ng batas na yan. So, kahit may pahintulot man yung bata, nakuha siya ng picture na nakahubad at i-distribute mo sa pamamagitan ng picture, video o in-upload mo sa internet, ay saklaw po ng batas na yan. At yung Republic Act 995 naman po ito yung batas na to ay pinaparusahan din yung para sa mga may edad naman na katulad ng mga babae na mga nude photos, mga videos, and kung may hawak ka nito nasa flash drive mo, nasa laptop mo na hindi pinapahintulutan yung sino nandun sa video na yan ay pinaparusahan din po ayon sa batas na yan. At ang pinakabago po ngayon ay yung 10175 na kung saan itong batas na to ay napakagandang batas. Although masyado siyang mainit nung pinasa ito at nung February 18 of 2014 yung TRO ay na-lift
dahil marami pong motion na ginawa ang mga private individuals, groups, kung sino-sino pa nag-file sa Supreme Court para patigilin ang batas na yan, at maraming mga naalis din. May mga provisions doon na unconstitutional. So, although laging sikat ang batas na yan, it is a very good law. At least pinakita natin na may batas na sumasaklaw sa mga krimen na nangyayari sa internet. So, sa pamamagitan niyan, dati kasi nung wala yung batas na yan, yung cybercrime law, yung 10175, ay mapapansin naman po talaga natin yung paglaki ng krimen na nangyayari sa internet. Ang pinakamaganda lang dito, dati kasi ang krimen ay nangyayari lang sa tradisyonal na krimen, katulad ng physically nag-uusap kayo, kinukunan mo na siya ng picture, may krimen na nangyayari. Yung traditional crime, katulad ng estafa, sa pamamagitan ng batas ngayon at paggamit kasi ng internet, lahat nangyayari ng krimen sa internet. Kung yung traditional crime na sinasabi, katulad ng web defacement, sinisira yung website ng isang government institution, so nandoon lahat po ng batas ay nandoon. Lahat ng mga violations sa gagamitan ng internet ay nasasaklop. Katulad, so napakarami ng napakalaki ng area na na-cover ng batas na yan. Kumbaga, kahit may violation ka ng ibang batas, as long as ginamitan mo siya o ginamit mo yung internet, ay papasok po yan sa 10175. So yung yung batas na yan ay katulad po yung sa child pornography ay nasasaklaw dun po itong 10175, which is a higher penalty. Mas mataas po yung penalty niya compared dun sa sinabi ko kanina na Republic Act 9775. So, ang maganda dito sa batas na to, katulad ng pagka kinasuhan ka ng 9775 ng 6 years, it can be higher penalty pagka ipinasok ka sa 10175. So, lahat po ng krimen na ginamitan ng internet ay magiging higher ang penalty niya pag ginamit yung computer or internet. Dahil nga sa 10175 na yan, malaking tulong po yan sa part ng police at saka sa mga prosecutors. So, at least itong batas na to ay talagang mas stiffer ang penalty pagdating sa mga violations. So, if we will be comparing the laws to other countries, sa tagal po ng batas na to, at least makikita natin na yung mga kriminal